I normally don't share my sad stories pero naka-move on na naman ako, so kwento ko sa inyo. Sa video na yun, you will see a wife na namimili na ng last na outfit na susuotin ng asawa niyang may cancer. I remember that day when my mother died. Nung nilabas na yung body niya, na embalsa mo na, nakita ko parang ang bigat ng itsura ng mother ko. Tisay kasi yung mother ko, tapos nilagyan ng black eyeliner, tapos red na lipstick. Parang ang sungit niya tingnan. And I remember, nung palala na ng palala yung sakit ng mother ko, sabi niya, bilin niya daw na ako ang mag-makeup sa kanya. Nung naalala ko yung bilin niya, nandun na kami sa loob ng St. Peter. Tapos nandun na siya sa kabaong niya. Sabi ko, hindi siya masaya, hindi siya mukhang masaya. So nagtawag ako ng mag-a-assist, binuksan yung coffin at inulit ko yung makeup ng mother ko. Dahan-dahan kong binura yung black eyeliner niya. Kasi pag na-formally na pala yung body, guys, para siyang lumalambot na lumalagkit na sobrang sensitive niya na parang mapupunit yung balat. Parang ganun yung naaalala ko habang inaayos ko yung makeup ng mother ko. So, nung natanggal ko na yung black eyeliner, pinalitan ko na yung lipstick niya from red, ginawa kong parang light pink lang. Nilagyan ko siya ng konting cheek blush. Yung kwarto sobrang lungkot, umiiyak ang kapatid ko, umiiyak ang mga anak ko. Pero ako, focus lang ako sa pagpapaganda sa mother ko. And then sinarado ulit yung coffin, tas unti-unti nang dumating yung mga makikilamay sa amin. Iisa yung sinasabi ng mga close ng mama kong kaibigan na dumating para lang daw natutulog yung mother ko. Parang aliwalas daw ng aura, and it made me happy. I wanted to cry but I can't cry. I was so busy. Busy ako sa lahat because panganay ako and I have to do everything. Isa pa, mahal na mahal din siya nung nag-iisang sister ko, so medyo natulala na yung kapatid kong bunso. Nag-aalala rin ako sa kanya nung time na yun parang hindi niya matanggap agad ba. Hindi ako masyadong nakaiyak nun kasi marami iniintindi. Minsan iniisip nyo yung mga ganong klaseng tao, hindi sila masyadong affected. Pero totoo, kung gano'ng kasakit sa ibang pamilya na nawalan, ganon din sa amin. Kaso, wala kasing ibang kikilos pa ng time na yun. Panganay nga kasi ako. Hindi madali mawalan ng mahal sa buhay, pero minsan, wala ka naman magagawa